Madami. I just arrived from Baguio and I went straight here. Alam niyo, ang sarap mag-serve kay Lord, hindi nakakapagod. Basta gusto mo yung ginagawa. Tonight, I will be speaking about spiritual maturity. I believe that most of us wants to mature spiritually. Do you? Yes. If we want to grow in our spiritual maturity, then we have to be serious in following the Lord. Kasi there's no group of people who are not serious when it comes to maturity. In the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 says, everything on earth has its own time and its own season. And in Philippians 1:6 says, I am sure that God who began the good work within you will keep right in helping you grow in His grace until His task within you is finally finished on that day when Jesus Christ returns. Brothers and sisters in Christ, I want you to know that there are no shortcuts to spiritual life. Hindi mo pwedeng hinugin agad ang isang prutas. Tingnan mo ba? It takes time. Ganun din pagkatapos mag-LSS ng isang tao, hindi mo agad dapat expectin na namumunga na agad. You know, it takes years for us to grow to maturity, to adulthood. And it takes a full season for a fruit to mature and ripen also. Tama ba? Correct? Yes. The same is true for the fruit of the Spirit. The development of Christ-like character cannot be rushed. We must keep in mind that spiritual growth, like physical growth, takes time. You know, when you try to ripen fruit quickly, it loses its flavor. Do you agree with me? Yes. Pag pinilit mong hinugin ang hilaw, walang lasa. Mapakla, matabang, mapait. Okay? Kasi, pinilit hinugin. Hinug sa pilit, eka na. Kaya nga ho, in the States, na-obserbahan ko po, tomatoes are usually picked and ripened so that they won't bruise during shipping to the stores. Okay? Ngayon, pag nasa tindahan na, before they are sold, these green tomatoes are sprayed with CO2 gas to turn them red instantly. Now, gas tomatoes are edible, but they are no match to the flavor of a vine ripened tomato. Iba pa rin yung pinahimog mo sa natural. Ingat po ba? Same thing with spirituality. Kaya alam nyo, don't get me wrong and don't judge me. Hindi ako pabor sa mga bagong graduate, binibigyan agad ng responsibility. Believe me, yan ang pagkakamali ng maraming komunidad. Dito na lang sila. Pero ang purpose nila maganda, para bigyan mo agad ng responsibility, para maging active. Pero research says, balik. Babasahin ko sa inyo sa Bible, para masabi nyo hindi galing sa akin. Correct? Correct? Galing kay Paul. Kaya kung uhusgahan nyo, hindi si Brother Chico, si San Pablo. Okay. Sabi ko sa 1 Timothy chapter 5, verse 22. Pakinggan nyo, biblical to ha. 1 Timothy chapter 5, verse 22. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihan mamahalan. Did you read that? Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihan mamahalan. Ingatan mo, huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. So don't give
upang mamahala ang new converts. Amen? Now, kung ating kong titignan, okay, while we worry about how fast we grow, okay, God is concerned about how strong we grow. Maraming nag-aapuran, lumago agad, pero si Lord hindi nag-aapuran. Sapagat ang concern ni Lord sa atin, kung paano tayo tatatag at titibay sa ating paglago. Nakuha niyo? Kasi yung tibay, it takes time. Pinatitibay muna tayo, okay? God used our lives from and for eternity. I tell you. That is why He is never in a hurry. Amen? Now, the process of spiritual growth ay unti-unti, hindi bigla. Kumisan, pinalalambot muna ng Diyos tayo. Parang katulad ng strategy ng World War II. Bago ma-penetrate yung island, bubombahin mo na yan, tapos susubin ng Marines yan, and then they will soften up. Little by little, hanggang sa ma-establish nila ito. So, same thing with the Lord. The moment you open yourself to Christ, God gets a beachhead, an assault. We should experience that during the life in the Spirit seminar. Diyan tayo pinalalambot. Kaya maraming emotional dyan. Amen po ba? Maraming humahagulgul dyan. Maraming tumutulo sipon dyan. Yun ang assault sinasabi. Pinalalambot ka muna. Dahil sa isa sa pamamaraan ng Diyos yun, para makapasok siya sa tao. Pero hindi nagtatapos doon. Dahil marami din hong nag-iyakan, humagulgol, nawala rin. Amen mo ba? Dahil hindi na-sustain. Pero ang opening maganda, hindi na-sustain. Kaya hindi pwede puro LSS lang. Tama ito ginagawa nyo. You invite speakers and they give inputs. Because you will grow spiritually through hearing the Word of God. Hindi pwede LSS lang. Yung ibang community, puro LSS lang. Pag kumonte, pa LSS ulit. Pag kumonte, LSS ulit. Wala kami ng tao. Hindi mo mahuhul ng tao. Dahil dumarating din ang oras sa bawat isa sa atin. Lumalalim ang pagkabuhaw natin sa sakitan ng Diyos. Wala yung akong narinig na linig. Hello? Tama? Kasi it's a sign of maturity when you hunger for God's Word. But if you don't hunger, hallelujah, may problema ka. Okay. Now, most of us may think we have surrendered all our life to God. But the truth is, there is a lot to our life that we aren't even aware of. Tama. Okay? You can only give God as much of you as you understand at that moment. And that's okay. That's okay. Once Christ is given a chance to enter our life, okay, He begins the campaign to take over more and more territory until all of your life is completely His. Are you with me? Yes. Kaya sabihin mo sa katabi mo, inuunti-unti ka ng Diyos. Akala mo ba yung pagkatay mo lang dito, ganun lang yun? No, inuunti-unti ka. Kung totoong tinanggap mo siya, ipuproseso ka, di pwede mo lang. Lahat ng tinawag ng Diyos dadaan sa proseso. Kaya doon sa mga nakikiramdam na wala ka lang pinadaan proseso, may problema ka. Ang laki ng problema mo talaga kung tutusin. Okay. Now, going back, there will be struggles and battles. Okay? Struggles and battles, but the outcome will never be in doubt. Remember that God has promised that He who began a good work in you will carry it on to completion. Sinimulan ka na niya. Maging bukas ka lang at tapusin ka ng Diyos. At maganda ang makakainagdan mo. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, it's mo. It's mo. Amen. Tingnan mo.
why in following the Lord or being a disciple of Jesus is the process of conforming to Christ. Sabi nga po sa Ephesians 9 verse 3 o 7 verse 13. Ephesians 7:13. Basahin ko nga sa inyo yung Tagalog. Sabi, we arrive at real maturity, that measure of development which is meant by the fullness of Christ. Kaya nga, Christ-likeness is your eventual destination. Yun ang dapat natin patunguhan, ang maging kahawig o kamukha ni Kristo. That is why our journey will last a lifetime. Kaya ang proseso natin pang-habang buhay. Amen po ba? Okay. Now, today we are obsessed with speed. But God is more interested in strength and stability than sweetness. We want a quick fix. Ganyan ang tao ngayon eh. Iba na kasi ngayon ang tema eh, di ba? Gusto natin apurahan. Okay? We want the quick fix, the shortcut, and on-the-spot solution. We want a sermon, a seminar, an every weekend, or an experience that will instantly resolve all problems. Remove all temptations and release us from all growing pains. But I tell you, real maturity is never the result of a single experience, no matter how powerful or moving, because growth is gradual. Amen? Kaya sabihin ko sa katabi ko, pagpapasensyahan mo ako, ha? Pagpapasensyahan ko. Hello? Sabi ko yung katabi mo, pagpapasensyahan mo ako. Huwag mong expectin na ako'y malago na agad. Okay? The Bible says in 2 Corinthians 3:18, sabi mo, ang buhay natin, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. Mientras lumalapit ka sa relasyon sa Diyos, okay, nagniningning ka, nag-aawra ka. Sa community, dito sa inyo, may mga tao na pagka nakita mo, gumagaan ang loob. Mukhang wala yata dito. Kasi supposed to be, dapat yung sinasabi ko na experience nyo. Okay? May mga tao approachable. May tao na pagka nakita mo, pagpasok mo pa lang dyan, ayos na kagad ang araw mo. Amen? Pero meron din community na pag nakita mo siya, ito na naman yung tao. Sa dami ng mga kasalubong ko siya, pakagad na nakita. Yes, it happens. Now, I would like to distinguish, gusto ko i-distinguish sa inyo, yung mga tao, ang gaan ang dating sa atin. Sila yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:18. Okay? Our lives gradually become brighter and more beautiful as God enters our lives and become like Him. Now, ang tanong ito, what does it take so long? Ito yung mga tanong ng mga naiinip. Bakit matagal bago tayo lumago? Now, listen, although God could instantly transform us, He has the power to do that. Okay? He has chosen to develop us slowly. Kaya niyo gawin eh, mabilis. Pero mas pinili niya gradual. Oo, meron yung mga ibang mabilis lumago. Pero it takes time also. Majority takes time. Jesus is deliberate in developing His disciples. Just as God allowed the Israelites to take over the promised land little by little. Hindi antimano. Unti-unti din. Bago nasakop ng mga Israelita ang promised land. Okay. Bakit? So they wouldn't be overwhelmed. He prefers to work in incremental steps in our lives. Now, why does it take so long to change and grow up? Tonight, I will give you several reasons. Five reasons. Bakit
unti-unti. Bakit? Dahil na meron kong 5 dahilan. Gusto niyo malaman? Yes. Una, aminin natin o hindi, we are slow learners. Hello? Hi. Sabihin mo sa katabi mo, maamin mo. We are slow learners. Slow learners. Madalas, we often have to relearn a lesson 40 or 50 times to really get it. The problems keep recurring and we think, not again, I already learned that. But God knows better. The history of Israel illustrates how quickly we forget the lessons God teaches us. Kaya maganda yung istorya ng Israel. May makukuha tayong lesson. Maraming pinakitang kababalaghan ng Diyos sa kanila. God, yung history nito, they forget the lessons God teaches them and how soon to revert to their old pattern of behavior. Kaya they need repeated exposure. Tingnan mo, nung pinalaya sila sa Egypt. Ilang beses nagpakita ng himala si Yahweh. Nung hinabol sila, okay, at malapit na silang abutan, nagpadala ng isang panhaliging apoy. Di ba? Hindi makapasok basta yung mga Egyptian soldiers. Pero na-corner sila sa bundok na wala na silang pupuntahan, di ba? Kundi dagat. So, dinilay ni Yahweh ang advance ng army ng Egyptian. Anong ginawa? Hinali yung dagat. At tumawid sila. Nung makatawid sila, nawala yung haliging apoy. Pero itong mga Egyptians, they continue pursuing them. So, hinabol pa rin sila. So, tulas na haligi, nakita na nila yung kapangyarihan niya. Yung pagbuka ng dagat, pinakita niya yung kapangyarihan niya. At nung sila nilusog pa rin, tumawid sa dagat, natakot sila sapagkat sinundan sila. Sabi talagang, they don't give up. Ano nangyari? Nilunod niya. Imagine, these are all miracles. Nagutom sila, manna from heaven. Literally. Literally. Kaya walang pwede magsabi na walang makain. Dahil sa in the Old Testament, literally. Kung walang source, maglalaglag ang Diyos ng manna. Pero hindi na mangyayari ngayon yan. Dahil gagamit siya ng tao, yung katabi mo, kahit walang alam niya na wala kang makain, biglang dadating sa bahay mo yan, may dalang gula. Ganun na kasimple yun. Hindi imposible sitwasyon, kaya-kaya niyong gawin yun. Lalo na, ngayon merong extended family, the Holy Family and family. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Naiintindihan mo ang wisdom ng Diyos. Kasi supernatural ang wisdom ng Diyos. Hindi mo yung nakukuha sa academics. Relationship yan. Okay? Okay. So, they need repeated exposure. So, they are slow learners. Pangalawa, we have a lot to unlearn. Sabihin mo na. We have a lot to unlearn. Tagalogin yun. Dapat kalimutan. Now, many people go to a counselor with a personal or relational problem that took years to develop. Di ba? May ganyan. Marriage counseling, meron yan. Ngayon, yung mga personal counseling, meron yan. Okay? Maraming tao pumupunta sa counselor. Magpapakansel sila, personal or relational problem na that took years to develop. Tapos sasabihin nila sa counselor, I need you to fix me. I've got an hour. Ganun lang ba yun? Counselor, I need you to fix me. I've got an hour. Ganun lang ba yun? Hello? I've got
They expect a quick solution to a long-standing, deep-rooted difficulty. Correct? Now, since most of our problems and all of our bad habits did develop overnight, it's unrealistic to expect them to go away immediately. Tama ba? Now, remember, there is no pill, even prayer, okay, or principle that will instantly undo the damage of many years, because it requires the hard work of removal and replacement. Removal and replacement. And the Bible calls it taking off the old self and putting on the new self. Are you with me? Remember when you were given a brand new nature at the moment of conversion, if nagkaroon kayo ng conversion during your seminar, you still have old habits, patterns, and practices that need to be removed and replaced. Sabi mo sa kata, tandaan mo, meron pa. Alam nyo, nung conversion, may nabago sa inyo, pero hindi pa nakakaalis. Parang ganito lang ang simple analogy. Yung kuto mo tanggal na, pero marami ka pang lisa. Hindi kayo, no? Ang lisa, mas mahirap tanggalin yan kaysa sa kuto. Yung obvious diferensya mo, wala na. Pero yung mga mahilig pa na lisa, it takes time, patience, and perseverance. Amen mo ba? Kasi ang kuto, pwede mo tirisin doon na, kunin mo, enjoy ka pa. Di ba? Nasasarapan mo yung kumuha eh. Pero sa lisa, kunin mo ng kuko, dumadapis pa. Hanggang hindi mo mahuli-huli. Papalikan mo pa eh. Pag ginano mo naman, hindi mo din mapatulog. Same thing. Okay? Now, number 3. The third is, we are afraid. Takot tayo to humbly face the truth about ourselves. Di ba sa totoo lang? Ayaw mo ng taong magsasabi ng totoo tungkol sa iyo. I have already pointed out that the truth will set us free, but it often makes us miserable first. Okay? The fear of what we might discover if we honestly face our character defects keeps us living in the prison of denial. Ang tunay na kaibigan, nagsasabi ng diferensya mo. Kaya kailangan maging open kayo sa mga best friend nyo. BFF daw ang sabi. Hindi nangangamot ng libro. Uy, alam mo, gusto ka nila. Oo, talaga gusto ka nila. Ang bait-bait mo nga nila. Pero hindi naman yun ang narinig mo sinasabi nila. Ang tunay na kaibigan na nagsasabi ng katotohanan ng Diyos. Halimbawa, uy, alam mo, makinig ka. May sasabihin ako sa ikabubo. Hindi ka daw mag-court. Kasi lagi nakasimangot ang mukha mo. Instead na, ganun ba? Ang reaction, sino may sabi niya? Sila? Mga naingit sa akin niya. Mag-uintindi niya mga yan. Sila mga kaalam mo sino. You react violently. Ayaw mo marinig ang katotohanan tungkol sa shortcomings. Kaya nga meron akong tanong sa iyo. Sino gusto mo magsabi sa'yo ng diferensya? Yung kaibigan mo o yung kaaway mo? Hello? Sabi mo nga sa kanila, pakisagot mo nga. Sino gusto mo magsabi ng diferensya mo? Yung kaibigan mo o yung kaaway mo? Yung kaibigan mo, dahil sa pagkaaway mo, talagang world war kayo. Hindi mo matatanggap na rin kaaway mo, pero yung kaibigan mo, kaya positive ang respond mo sa kanya. Sa ikabubuti natin. Amen po ba? Amen. Yun ang nagmamature. Okay? Only as God is allowed to mature. Okay?
Only as God is allowed to shine the light of His truth on our faults, failures, and hang-ups, can we begin to work on them. This is why you cannot grow without a humble, teachable attitude. Kaya nga maliwanag na sa amin ni Lord, if you want to follow me, you have to die to yourself. Amen? Die. Mamatay ka sa sarili mo para si Kristo mabuhay sa iyo. Amen? That includes the pride, the ego. Hindi ko sinasabi yung madali itong sinasabi ko. Pero, with the grace of God, kayang gawin eh. Amen? Kayang gawin eh. Naiintindihan ko itong topic na ito dahil sa isa mo kong mayabang. Diyos ko, nung panahon ni Marcos eh, kung ang pamilya mo, dito sa presidente, yung father mo, may power kayo. Puro kayong military eh. At that time, kung dito sabihin, sino yayabang sa amin? Wala kami huli. Amen? Pero we were humble. To the extent, nakulong ako. Eh, sino ba preacher na nakulong? Sige nga. Bingkong Crisologo, kumpare kong kuya. Magkakilala kami ni Bingkong. Kilala din niya ako during Marcos time. Kilala ko rin siya. Pero siya nga nakulong ng 8 taon. Ako nakulong ng 7 buwan at kalahati. Siya nasintensya, ako na ako. Samantalang siya nagpapabira. Ano sabi niya nagpapabira? Hello? Do you understand what I mean? Siya nagpapabira. Kasi meron silang army. May mga hatakuan siyang PC during the time. Ang panahon ng parents niya. Sila nagpapabira. Eh kami noon, kami tumibira. He knows it. He wants to keep me sa laplak because I started with the laplak. He's the one who recruited me. Siya nag-recruit sa akin. At gusto niya ako, kaya lang nga, nag-separate ways kami. At ngayon, okay naman. Nag-separate ways kami dahil lang sa nag-aaral ako sa labas. Minasama niya. Ayaw niya na nakikita ako nag-aaral sa labas. Baka daw magayahan ang mga miyembro namin mag-aaral natin sa labas. But he likes me so much. Ngayon nga, nakikita kami, iniimita na ako ng kami. We know each other. Okay. So, we go to number 4. Reviewin ko na kayo. Ano yung number 1? Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat? Wala. Growth is often painful and scary. Growth is often painful and scary. Alam niyo, may mga ibang community na bansagan ako ng ganito. Si Brother Chito, pag nagtombo, parang nakakatakot sa buhay. Parang nakakatakot kasi iniwan niya. Umasa lang siya sa Diyos. Literally. And some speakers also, sinasabi nila na pag nagtuturo naman mo, parang hindi maaabot minsan ng tao. Lalo na kung sa ibawa, worldly at dating mo, hindi tayo magkakain. Remember, there is no growth without change. Hello? Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun. Umaasa kang lumago, di ka naman nagbabago. Ganun lang kasimple yun eh. There is no growth without change. And there is no change without fear or loss. Dadaan ka nun eh. Nagkaroon ako ng fear when I lost and I resigned from my work. Pero, ang maganda, I was able, with the help of God, overcome it. Amen? Mahirap yun. Kahit kapag ako speaker, hindi kaya gawin. Iwanan mo lang.
Pero nag-survive ako. Bakit? Dahil ko ka. Grace eh. Nabubuhay ako sa grasya. Yun ang talagang grace. Now, hindi ko sinasabi, wala kayo sa grace. Iba-iba pamamaraan ng Diyos sa atin sa grace. Dahil alam ng Diyos, nag-full time ako sa Kanya without expecting anything in return. Pero, nakita ko yung grasya niya. Nag-work din ako. Hindi ba trabaho ko? Hindi ba gawain ko? Amen? Now, every change involves a loss of some kind. You must let go of old ways in order to experience the new. Okay? We feel these losses even if our old ways were self-defeating. Why? Because like a worn-out pair of shoes, they were at least comfortable and familiar. Di ba minsan, mas gusto mo suotin yung luma mo sapatos kasi komportable ka. Yung bago sapatos mo, sumasakit yung paa mo. Kung saan ka komportable eh. Kung komportable ka doon sa lumang buhay mo, yung iba bumabalik. Kaya nga backslide yung iba eh. Amen? People often build their identity around their defects. I tell you. Madalas sabihin natin, it's just like me to be. And it's just the way I am. Ganun ako eh. Narinig niyo yung word na yun? Ba't ka ba nagagalit sa akin? Ganito ako talaga eh. Yan. Common yan. Di ba? Sa mag-asawa lang eh. Ang gano'n ba, 10 taon na tayo, 20 years na tayo, hindi mo ba ako naintindihan? Ganito ako talaga eh. The unconscious worry is that if I let go of my habit, my hurt, or my hang-up, who will I be? Kung minsan nakukondisyon na tayo sa sama ng pag-ugali natin, kung babaguhin ko pa lahat yan, ano na po? Yun na maganda, ibig sabihin, nagbago ka na. Kaya kung minsan natatanong ko yung sarili ko, ito ibig ko sabihin. Meron akong old habits, ugali ko. Pero nung unti-unti ako dinidevelop ng Diyos, ako mismo nare-realize ko at nasasabi ko sa sarili ko, hindi ako yun. Amen? Dahil kung ako, kinat mo, sasampalin kita. Pero ngayon, kinat ako, minura pa ako. Hindi ako lang. Wow, Chito, hindi ka na yan. Because I know myself. Brothers, gentlemen, listen. Mayayabang tayo, tandaan niyo. Malalaki ang ego natin, correct? Sa totoo lang. Masalingan ka lang ng konti na yan, nakakahabulin mo eh. Yun tayo eh. Walang nakalusot sa akin ganyan. When I was in the service, during Marciano. Pero ngayon, iipitin ako ng marami. Susundan pa ng isa. Sige, mauna na kayo. At madalas din nangyayari. Hindi naman madalas ba? Ayoko na may pagdasal na nangyari. Yung nangingigit sa akin, minsan nadadaanan ko, pagdating doon sa dulo, sumabit siya. Nagkagasgasan, nakababa siya. Minsan nangyari pa rin ito. Binaba ko yung bintana. Binahin ko na lang ulit. Nasaling sana, yan na pala mo. Kasi lalo na. Kasi yun yung sinasabi ko, struggle na control yourself. Spirit of self-control yun. Brothers and sisters, I'm talking to myself. That is my character. Nalulunod ako ng lisensya noong araw nung ako'y nasa servisyo. Hindi ka pwedeng pumalag. Dahil binigyan mo na ako ng pagkakataon, damputin kita. Huwag ka nang lumaban. Martial law nun eh. Pwede kitang dalhin sa krami, pagbunutin kita ng damo. Nakapagdunot kami ng damo ng mga judge. Because they are civilian in nature. Wala silang pwedeng pangmalaki. Pero nung nagpunta ko sa Panginoon, tinuturuan ako ng Diyos na maging nobody. Ang hirap tanggapin niya. Amen mo ba? Hello? Sabi mo sa katabi mo, sa kalabangan mo. Kailangan ko. Bigla kang dakan ng ilan Diyos. Kinat ka na, napapreno ka, sinigawan ka pa. Kaya nung napatingin lang ako, napangiti lang ko sa kanya, sa loob-loob ko lang ito, siya na nasumingin siya pagaling. Tapos sa lumagpas
Improving. Improving. Tama. Tapos biglang bubulong yung demonyo. Gawin mo pang 14 yan. Hindi nakatama na yung 13. Nasubukan ko ng makulo. I hope you understand my point. Growth is often painful and scary. Kaya nga, this fear can definitely slow down your growth. Okay? Pag lagi mo sinasabi, ganito ko talaga eh. Ganito ko talaga eh. Takot ka magbago. So yung takot na yan can definitely slow down your growth. Now, number 5. Habits take time to develop. Remember that your character is the sum total of your habits. Okay? Ulitin ko. Your character is the sum total of your habits. You cannot claim to be kind unless you are habitually kind. You show kindness without even thinking about it. Ay, magiging mabuti ako sa kanya. Hindi ganun. Dapat maging habit mo maging mabuti. Hindi iisipin mo maging mabuti. Dahil pag iniisip mo lagi yan, dadating na ng oras na, sige, gagawin ko ng kabutihan ko, pero ito hindi. Ay, hindi iniisip yan, automatic yan sa isang tagasunod ni Kristo. Okay, tanungin mo yung katabi, tagasunod ka ba ng Kristo? Kaya dapat automatic sa'yo. Habitually kind. Ano ba? You cannot claim to have integrity unless it is your habit to always be honest. Your habits define your character. Okay. Now, there's only one way to develop the habits of Christ-like character. There's only one way to develop the habits of Christ-like character. Kung kayo'y tagasunod ni Kristo, isa lang po ang paraan para ma-develop nyo ang habits na maging kawangis ni Kristo. Ano to? You must practice them. Practice them. St. Paul urged Timothy, sabi niya, practice these things. Devote your life to them so that everyone can see you progress. So, practicing mo ang character ni Kristo. Kaya dapat kinagigiliwan ka ng ibang tao. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakakagiliw yan o kagiliw-giliw yan o iniiwasan yan. Naniniwala kayo sa community may mga iniiwasan din. Well, hopefully dito wala. Pero definitely, kapag ikaw iniiwasan sa isang grupo o community, mag-isip ka na. Mag-isip ka na. Okay. If you practice something over time, you get good at it. You get good at it. Remember, repetition is the mother of character and skill. And this character building habits are often called spiritual discipline. Yun ang gusto kong malaman. Alam niyo, kung minsan kahit tayo active na sa simbahan, sa community, kulang pa rin tayo sa spiritual discipline. Naniniwala ko ba kanino? Yung iba pag ina-sign ng elder, ang daming dahilan. Muna ako, siya muna. Maraming bagay para masabi na natin naiintindihan natin ang disiplina ng Diyos. Okay. As you grow to spiritual maturity, there are also several ways to cooperate with God in the process. So yung 5, kung bakit nagtatagal. Ito naman, kung paano ka mag-cooperate. And I will mention 4. Tapos na yung 5. Tama? Di ba 5 na yun? Ngayon, there are 4 ways to cooperate with God in the process. Kapag dumaan ka sa proseso, kailangan makipag-cooperate ka sa Espiritu Santo. Una, believe
God is working in your life even when you don't feel it. Even when you don't feel it. Kung baga sabihin, huwag mo masyado. Excuse me, patay ko lang. Huwag mo masyadong paliiralin ang emotions mo. Ang emotion, ginagamit lang ni Lord sa mga bago. Sa mga bago. Pero sa mga tumatagal, hindi na sila emotional. Tingnan nyo kami. 10 taon nag-aaral niya. That is minimum. Maximum of 40. Minimum of 10. Umiyak yan, mga yan. Nag-iyakan yan sa loob ng seminaryo. Pero hindi ko na sila mapapailang ngayon sa harapan. Pero hindi ko pwede sabihin, mas malalim kang umiiyak kaysa sa kanila. Naintindihan niyo? Ang tunay na nagmamature, hindi na iyakin. Believe me, I The Lord will speak to you through your emotions nung bago kang kinonvert. Pwede yan hanggang first 5 years. Hindi ka masyadong active. Diba? Nag-MD ka. Okay, nag-LSS ka. Iyak. Tapos lalo ka. Nagkaroon seminar, sumama ka ng mga iiyak ka na naman ulit. Okay? Tapos lalo ka ulit. Pangatlo, pagdating, iiyak ka na naman ulit. Pwede yan hanggang 5. Pagdating ng active muna, nag-active ka na, hindi ka na tayo, active ka na. Habang tumatagal, habang naatawa na ang makikita mo doon sa mga iba naman ang umamin. Nakikita mo ng mga poor souls tumayo. Kasi makikita mo yung hurts ng mga tao when they open up with their emotions. The Lord will touch us through our emotions in conversions. That was the starting point. But as you grow spiritually mature, hindi ka nag-iiyak. Pero yung commitment mo, ano? Amen mo ba? Amen. Ngayon, meron mo ba? Walang commitment. Nalilibig-biban sa kanya ang pagsunod. Pwede ang tingin lang niya sa community is fellowship. Pagkada lang. Yung saya lang na kailangan niya. Ang tunay ng fellowship, hindi lang tayo sa good times magkakasama. Even during the bad times. Amen mo ba? Makikisimpat ka sa mga taong dapat magsimpat ka. Dapat nagpapalakas tayo ng isa't isa sa moral. Amen mo ba? Okay. Now, spiritual growth is sometimes tedious work. Meaning one small step at a time. Expect gradual improvement. Sabi sa Bible, everything on earth has its own time and its own season. There are seasons in your spiritual life too. Sabi mo nga, di ba minsan meron dumadating na spiritual dryness? Kayo ba naka-experience na ng spiritual dryness? Spiritual dryness is not bad. Hindi masama. It is a test of commitment. Ano ba na-experience ng dryness? Parang wala kang gana. Tinatamad ka. Dati, ganado ka magdasal. Minsan ganado ka pati ng priority. Minsan parang wala ka sa mood. Correct? That's dryness. And it is a test of commitment. Kaya sabihin mo sa katabi, kaya mag-iingat ka. Pag nakakaranas ka yan, damo na kailangan. Nag-go-grow ka na sa ganyan. Even if you don't feel it, it's a delivery. Ito nga yung joke-joke na biruan. Marriage. This is a marriage encounter too. Right? Right? Ano daw ang advantage at disadvantage ng mag-asawa? Ang advantage, pag kailangan mo, andyan agad. Pag hindi mo na kailangan, andyan pa rin. Hello? Kasi may ups and downs sa married life. Hindi yung porque asawa mo, in love ka pa lang din all the time. Pag gising mo sa umaga, tinititigan mo yung mukha niya habang natutulog siya. Kasi hindi, isa pag gigita mo sa umaga, ito nag-buwisit eh. Kasi hindi, isa pag gigita mo sa umaga, ito nag-buwisit eh. It's true. Doon makikita
ipakita ang commitment mo sa pinakasalan mo. And sometimes you don't feel anything. Pero nandiyan ka pa rin. Correct? That is commitment. Yun ang commitment. Yun ang pagmamahal. Kasi, loving the unlovable. Yun ang fruit of the Spirit. You have to love the unlovable. Alam niyo ang pag-ibig ng mag-aalaga natin. Amen? Okay. So, what about those problems, habits, and hurts you would like miraculously removed? It's fine to pray for a miracle, but don't be disappointed if the answer comes through a gradual change. Okay yung pagdasal mo. Eh kung di bigay agad ng Diyos, okay lang. Pinamumunga ka sa perseverance and persistence. Amen mo ba? Lagi mo na iisipin. Over time, a slow, steady stream of water will erode the hardest rock and turn giant boulders into pebbles. Ulitin ko to. Over time, a slow, steady stream of water will erode the hardest rock and turn giant boulders into pebbles. Meron ako sa inyong isisip. Nung ako nasa narcotics, nung last part of my service bago ako nagkakaso. 86 was transition. Tama? Yung EDSA revolution. I was with the SAP, PC SAP. Okay? Nung 87, pumasok na si Corey, narilib lahat ang siya. O nilishapo kami. Nilipat ako ng narcotics. From PC SAP to narcotics command. Narcom pa nun. Kami narcom. O under General David. Okay? Colonel David. Pagka siya nakakuha ng staff. Okay? Colonel David. I was a major already at the time. Okay? Isa sa, meron kaming torture chamber. Alam yung torture chamber? Hello? Do you know the torture chamber? Isa sa torture chamber, dinadala doon lahat at pinaaangin. Okay? Ngayon, doon sa torture chamber na doon, dalawang klase yung tinutubigan. Narinig nyo siguro sa police station ginagawa yun. Tinutubigan, pinaiinom yung ilong ng tubig, itching. Nakaliyan ka, ulo mo ng ganyan. Kailan ka, bubusan ng itching ng tubig yun. O kaya, walita, bubusan yung walita. May isang klase yung tubig yun. Drip of water lang. Patak. May pumapatak, may interval na 2 to 3 seconds. Lalagay mo doon yung tao. Yung patak sa loob. Naka-brace siya. Pumapatak yun drip of water. Iwanan mo 3 araw, patay yung tao. Habang tumatagal, bubutasin ng tubig. Ganun ang tubig. Di ba kayo tataka pag umuulan sila ang kalye? Sinisira ng ulan ang kalye. Binubutas. Pag continuous rain. Ganun kami. Masakit yun. Magpapalto siya, hahapdi siya, bubukas siya, susugat siya, lalabas yung laman niya. 3 araw lang yung patay. Hello? Ngayon lang nalaman. Yan po, nangbubuko na ako pala. Kaya yun yung sinasabi dito. Over time, a slow, steady stream of water will erode the hardest rock and turn giant boulders into pebbles. Second, ito lagi kong binabanggit ko, pero yung iba kinakakamaran ko. Pero malaking bagay. Keep ano, yung iba kinakakamaran ko. Pero malaking bagay.
Keep a notebook or journal of lessons learned. Keep a notebook or journal of lessons learned. We all have experiences, correct? Kaya nga lagi ko sinasabi, no? Listen, bagay. Ewan ko kung senior citizen na kayo, tulad ko ha. Ako, senior na ako. Okay? Kaya pwede ko na sabihin elder. Correct? Listen to your elders' advice. Not because I'm always right, but I have more experience of being wrong. Naintindihan niyo? And I was able to extract lessons from my past. Nakita ko na eh. Kasama yun sa aking ministry. Na ano? Na magkaroon ako ng kopya ng lahat ng kapalpakan ko. Correct? Eh yun ngayon ang tinuturo. Keep a notebook or journal of lessons learned. Remember, this is not a diary of events, but a record of what you are learning from your trials, from your struggles, from your problems. Correct? Write down the insights and life lessons God teaches you about Him. How He is building your relationship with Him. How He developed my relationship with Him inside the jail. Kaya para sa akin, hindi ko pinagsisiyan mapasok doon kasi doon ko siya nakilala eh. Correct? Write down the insights and life lessons God teaches you about Him, about yourself, about life, about relationships, and everything else. Record this so you can review and remember them and pass them on to the next generation. Sabi nga sa akin ni Brother Nick, kaya siya nagwari. You know, I was so blessed in 2007 when my first wife died. We were both in a seminar ng ecumenical. It was one of the great privileges that God has given me na makasama ko siyang speaker sa ecumenical. Imagine, he was sitting in front listening to my talk. Alam niyo kung saan siya na-touch sa sinabi ko? When my wife was dying, 6 months to live, but I still go places and preach, God loves you. Wow, mahirap yun. Hello? Naintindihan niyo yun? Mamamatay na asawa mo? In pain? Pero pinangangaral mo sa tao, mahal kayo ng Diyos! At doon ko nga nalaman na si Karen, yung wife niya, cancer survivor. And you know what he said? Why don't you write a book? You can write a book. Sagot ko pa nga eh, I'll still pray for the gift that I can be able to write. You don't need to write yourself. You can ask someone to write for you. Pwede doon pala yun. Manap ako ng writer, sa kanya ko sasabihin, siya susulat. Kaya lang ka, kailangan ko ng time niya, uupuan niya, hindi ako pwede. Kasi ako, jet center ako. Alis-alis ako. Hindi ako pwede mo muna matagal. Okay. So, the reason we must relearn lessons is that we forget them. Naniniwala kayo? Hello? Correct? Kaya ako, kung sumusulat ako ng outline, sinusulat ko, hindi ako nag-free flow. I know how to do that. Free flow yung wala akong hawak. Magsasalita ako, hindi. Pero pag nag-talk ka sa convention sa Anaheim, hahanapan ka ng obispo ng outline. Yun mga Arab. Kaya isip yung mga pare, nag-outline yan. Dahil ang tendency ka na nag-free flow ka, umiikot ka. O kaya kung kwento ka lang. Pero pagdating sa summary ng teaching, hindi ka basta-basta maaalala yun. Eh ito eh, inspirasyon din naman sa amin ng Diyos ko eh. Kaya lang parang hindi namin makalimutan, sinulat namin. Correct? Kaya ako sa Facebook, araw-araw, pagkatapos ko magdasal, kung inspirasyon, nilalagay ko agad yun. At napansin ko ano, the Word of God is always fresh every day. Parang bulak-bulak yan na dinidiligan. Amen? Parang halaman yan na sariwa. O mas gandaan pa natin, ang paglikha ng Diyos sa babae. Ang babae ho, mga mister makinig. Dapat laging sariwa.
ang mga misis mo. Dapat lagi mong dinidiligan ang pagmamahal ng paan. Kasi nakikita niya sa mag-asawa, ang misis niya, tuyot na eh. Pag tuyot na, ibig sabihin ng ano, ay, konsumido na sa lalaki. Pero pag dinidiligan mo ng pag-ibig at pagmamahal, pag-isip pa lang sa umaga, maririnig ng misis mo yung salitang, "Honey, I love you." Dinidate mo pa rin, kahit 20 years na kayo, 50 years na kayo, dinidate mo pa rin siya. Nagbibigay ka pa rin ng bulaklak sa kanya. Kita mo ang misis mo, hindi tatanda. O, tingnan mo misis mo kung ano yung tsura na. Yan ang sikreto doon. Amen? Hello? Kaya kailangan lagi tayo nag-journal. Alam niyo, sa totoo lang, kailangan din na sipag. Maraming hindi. Well, ako, it's part of my ministry to write my outline, to write my insights. Sa akin yung galing insights. Pagkatapos ito, 1 month from now, makakalimutan ko na yung insight na yun. Correct? Correct? Eh kung nailista mo, eh di sariwa niya. Magagamit mo pa rin sa token in the future. Did you get it? Kaya naintindihan ko si Bishop Nyoker ng San Francisco. You have to write down those. Tulad niyo. May mga iba, nakaganyan lang, nakikinig lang. Tanungin mo mamaya sa pinagdagan niya, ano natutunan mo? Maganda. Ano masasabi mo sa to? Okay. Okay lang. Okay. Then we go to number 3. Tama ba? Yes. Number 3. Ano yung number 3? Be patient with God and with yourself. You know, one of life's frustrations is that God's timetable is regularly the same as ours. Iba ang timetable ng Diyos sa timetable ng tao. Okay? We are often in a hurry when God isn't. You may feel frustrated with the seemingly slow progress you're making in life. Tandaan po natin. Remember that God is never in a hurry, but He is always on time. Perfect. He will use your entire lifetime, okay, to prepare you for your role in eternity. Kasi si Lord, sanay siya eternal. Kaya nga eternal life, buhay na walang hanggan. Kaya hindi siya nagmamadali. Tayo sa mundo, nagmamadali. Tulad ko, ako nagmamadali. Nung umit ko yung second wife ko, talagang minadali ko na. Dahil matanda na kami. May hangganan lang ang buhay. Nakilala ko siya at the age of 57. 57 na ako, 53 siya. Kaya akurahan. Dahil limitado lang ang buhay. Pero ang Diyos hindi. Eternal na ang ano niya. Now, the Bible is filled with examples of how God uses a long process to develop character. Especially in leaders. He took 80 years to prepare Moses, including 40 in the wilderness. For 14,600 days to be exact. Moses kept waiting and wondering, is it time yet? Panahon na ba? But God kept saying, not yet. Imagine. 80 years na pinipray si Moses. Contrary. When God wants to make a mushroom, He does it overnight. But when He wants to make a giant oak, it takes 100 years. Amen? Remember this, my dear friends. Great souls are grown through struggles and storms and seasons of suffering. When I say great souls, those are the saints. Great souls in heaven, the saints, okay, are grown through struggles and storms and seasons of suffering. Be patient with the process.
James advised, sabi niya, don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed. Ewan ko kung tayo po'y nakakaranas talaga ng mga struggles, storms, at suffering. Tanungin mo na, ikaw ba naka-experience ka na nito? Struggles, storms, suffering. Number 4, the last. Don't get discouraged. Don't get discouraged. When Habakkuk in his book became depressed because he didn't think God was acting quickly enough, God had this to say. Sinabi ni Lord ni Yahweh kay Habakkuk, these things I plan won't happen right away. Slowly, steadily, surely the time approaches when the vision will be fulfilled. If it seems slow, okay, do not despair, for these things will surely come to pass. Just be patient. Just be patient. They will not be overdue a single day. That is why tonight I'm telling you this. A delay is not a denial from God. Amen? A delay is not a denial from God. Remember how far you've come, not just how far you have to go. You are not where you want to be, but neither are you where you used to be. Kaya nga, be patient. God is not finished with me yet, and also with you. Amen? Amen. Kaya nga ano yan? Journey yan. Paglalakbayan. God isn't finished with you either. So keep on moving forward. Remember, even the snail reached the ark by persevering. Amen? I think the last time I was here is March. That we go. To be exact. Tama? March, April, May, I went to the States. I arrived. Dapat nasusunod ko sa inyo June 13. Kaya lang at dumating ako from the States, July 1st. Please, do sa 5th Thursday. Amen? So dumating ako from the States noong July 1. Tapos nakalabas ako ng dalawa. Ano pa? Doha. Gagagaling ko na sa Doha, awik ako. Yung mga kapatid natin, OFW, mga engineers, yung mga accountant, mga teacher doon, at saka yung mga arkitekto. Meron silang community doon. Malaki simbahan natin doon. Holy Rosary Parish. Then, 3 days ago, I went to Taiwan. Malis ako ng 5 in the morning. Umuwi ako ng 10 in the evening. Bigay lang ako ng Monday Recollection sa St. Christopher Parish. I love what I'm doing. Tomorrow I will be going to St. John Cathedral, kay Bishop Sok. Cathedral, St. John Cathedral, Dagupan. And I will be back Sunday evening. St. John M.E. Group. Managing Counter Group. Seminar nila ng Sabado at Linggo. Tapos prayer nila ng Friday. Prayer meeting ng Friday. So nandun ako. Then I will be staying sa LFC. Yung LFC parang San Carlos Seminary. I will be staying there Friday night, Saturday night. Then I'll be going back Sunday. It's nice to be busy, Edward. Kailan ko ba? Pakita mo mga katagal. Ikaw, saan ka busy? Hello? Saan ka busy? So I hope hindi kayo maiipit sa parking.
Kaya ako, may nakita akong space na yung maganon, pero hindi ko pinasok. Dahil ang iniisip ko, baka mamaya karangan ako, papalabas. Lalo na yung mga yan, yung mapupunta dyan, malalakas ang double parking niya. Dahil puro mga official yan. Hindi matatakot mga double park yan. Kaya naghanap ako doon sa disabled ng dalawang gate. Yung pagitan na walang gate, andun ako. Yung unahan ko gate, kaya hindi pwede kumarana doon. At saka doon sa likuran ko, hindi kaya pwede ako lumabas. Dahil pagka naipit ka sa traffic, dyan mamaya ang hirap hanapin kung nandito sa sasakyan niya. Ayun po ba? Pero sana, yung driver nasa labas na. Pwede kung high official na nasa loob, yung driver na sa sasakyan lang yan. Pwede mag-double park lang, pero yung driver. Siguro yung iba sa inyo, nag-park kayo, doon pa sa simbahan. Pinapalis mo. Ako nakapasok ako doon sa disabled. At ang bait ng buwan niya, sabi niya, boss, ako bahala sa sasakyan mo. Ang ibang klase sila, hindi binibigay sa mga anak. Kaya lahat naman tayo, nakaparada. Amen? Amen? So brothers and sisters in Christ, I would just like to leave you a question to ponder. Before you go to sleep tonight, just ask yourself, okay? Just ask yourself, in what area of my spiritual growth do I need to be more patient and persistent? Take home assignment nyo yan, na hindi ako mag-check. Ang Espiritu Santo nasa inyo ako mag-check. In what area of my spiritual growth do I need to be more patient and persistent? Amen? Let us all bow down our head and close our eyes. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Almighty Father, we give you thanks and praise for this wonderful evening. We thank you, Lord, for the words we have heard tonight. Truly, it inspires us to grow spiritually. We heard, Lord, that it takes time, but we will be patient and persevering, Lord, because we truly want to follow you. Your timetable, Lord, is different from ours, but we will abide with it. Lord, thank you for giving us this community, the Holy Family. Bless the elders, the leaders, and every members. And also bless our loved ones, especially those we have left behind. May you continue to bless them, Lord, financially. Bless them, Lord, with peace, love, harmony in the community and in their family as well. And most of all, Lord, bless all of us with good health so that we will be able to continue to serve you. All this, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Mother Mary, help of Christians. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.